kahabagan mo lamang ko, gamitin mo lamang ko, Diyos, malapin bilang daluyan ng espiritual ng pagpapala, mahal na Panginoon. Buksan mo po sa isipan at pag-unawa ng bawat isang mahal na Panginoon, hallelujah, pagpalain bawas sa amin, mahal na Panginoon, at sa unat panalangin, aming minamal ginagalang mahal na Pastor, with this straddle med, aming pinakamamalapin, sa aming sinasaway, pinapalayas ko man nakaaway, unbelief and doubts, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Bago po sa lahat mong minamalang po muna nagpapaabot ng pinakamataas pagpuri, pagdikilid, pagsamba para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At ating pong inaalala, mga buting turo ng ating magulang sa ating dakilang Diyos, sa ating minamahal ginagalang malapastor, Wildes Almeda, beloved stand pastor, Linus Almeda, pagbati po sa ating mga beloved Almeda children, maging sa ating mga beloved preacher sa lugar ito, sa ating pong mga minamahal kapatiran. Datin po bago na pinagpapabot ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat, mga minamahal. At muli po, ang pinakamataas pagpuri, pagdakilid, pagsamba, para lamang po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya palakpakan po natin na malakas sa ating dakilang Diyos. Ibabrasot, praise the Lord. Ibabrasot, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At tayo pong maminamaldarawan sa pag-aaral ng mga banal na salita na ating dakilang Diyos. At ito po pamagatan natin na respect everyone who's chosen and elect by God. Amen. Respect everyone who's chosen and elect by God. Respeto ang bawat pinili o hinahalal ng Diyos. Amen. Basahin po muna natin ang ating teksto, mga minamahal, sa Roma chapter 13, verse 1 hanggang 2 po. Opo. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, 1, ang talata 13 po, at 13. 13, ang talata po ay 1 Hanggang 2. hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. 2, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos. Sumasalangsang at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot. Hanggang 2 na po yan. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Ibarusot, praise the Lord. Ibarusot, hallelujah. Sabi diyan mga minamahal sa ating topic, respect everyone who's chosen and elect by God. Amen. So mga minamahal, ang sabi po rito, ang lahat ng tao, mga minamahal, ay kinakailangan magpasakop sa may kapangyarihan. Amen. Amen. Ito man po ay namumuno sa isang maliit na pamunuan o sa isang malaking pamunuan, mga minamahal, kinakailangan natin itong irespeto, igalang at sundin. Amen. Lalo na mga minamahal kung ito po ay namumuno sa espiritual na pumumuno. Kagaya ng ating minamahal ginagalang malapastor, ating beloved Mama Dear, mga minamahal, their beloved children, sa ating mga beloved preacher na itinalaga ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang pagpili sa espiritual na pamumuno, mga minamahal, ito po yung mas mataas sa anumang antas ng pamumuno sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Take note. Ang pagpili, mga minamahal, sa espiritual na pamumuno, ito po yung mataas, mga minamahal, na pamumuno sa anumang antas sa pamunuan sa mundong ito. Amen. Kaya nga pong ginawad sa kanila, mga minamahal, ang ginagawad sa Biblia, mga minamahal, double honor and respect. Amen. Dobling paggalang at pagrespeto, mga minamahal. Dahil mas malaki po, mga minamahal, yung kanilang gampanin, mga minamahal, sa mundong ito. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga minamahal. Dahil sila po yung ginamit ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. Amen. So palakpakan po natin ang malakas sa ating dakilang Diyos. So kinakailangan po natin silang respeto, igalang, pakamahalin, sundin, mga minamahal, anuman ang kanilang ipatupad na batas, dahil ito pong lahat ay galing sa Diyos. Amen. Dahil ang sabi po sa Biblia, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay nasa bibig ng propeta ng Diyos.
Amen. So basahin po muna natin yan, mga minamahal, sa Deuteronomy chapter 18, verse 18. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, ang kapitulo po ay 18 at ang talata po ay 18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iutos sa kaniya. Amen. Palakpakan po natin malakas na tindikilan ng Diyos. Mabrusot, praise the Lord. Mabrusot, hallelujah. So ang kausap po dito na mahalapin sus nung time na ito, mga minamahal, ay si Propeta Moises. Ang sabi ng mahalapay noon, palilitawin niya ang isang propeta gaya ni Propeta Moises at ilalagay ng Diyos na kanyang salita sa bibig ng propetang iyon at kanyang sasalitain ang bawat salita ng Diyos. Amen. So sa panahon po natin ngayon, mga minamahal, ating minamahal ginagalang malapastor, ang end time prophet. Amen. Kaya ibig sabihin po, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay nasa bibig ng ating minamahal ginagalang malapastor. Amen. Kaya yung lahat ng kanilang mga pangaral, mga minamahal, kinakailangan natin sundin yan. Dahil ito pong lahat ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Noon pa lamang, mga minamahal, itinuturo na ng ating mahal na pastor, ating mga magulang sa Diyos na communism is satanism. Amen po ba? Amen. So mga minamahal, maraming komunista ngayon, sinasamantala nila yung kaguluhan ng bansang ito ngayon. Amen po ba? Amen. Maraming komunista ngayon, mga minamahal, sinasamantala nila yung kaguluhan ng mundong ito ngayon. Kaya wag po tayo, mga minamahal, magpadala sa udyok ng kaaway. Amen. Wag po tayo magpadala, mga minamahal, sa ating mga naririnig, mga minamahal. Dahil pag tayo pinagpadala sa mga bagay na tsak na bagay, madadala tayo ng ating emosyon. Amen po ba? Amen. Kaya dapat maging wise Christian po tayo. Amen. Laging pinapangaral ng ating mga magulang sa Diyos, mga minamahal, na hindi tayo dapat lumaban sa gobyerno. Amen po ba? Amen. Kasi ang gobyerno, mga minamahal, ito po'y tinalaga ng Diyos para maging tagapagpatupad ng batas ng mga tao. Kaya kinakailangan po natin itong irespeto, igalang, dahil ito pong lahat ay galing sa Diyos. Amen. Nakaraan, mga minamahal, nag-post po ang ating beloved minister po, mga minamahal, bakit tayo pro-government? Sino po nakabasa po nito? Bakit po tayo pro-government, mga minamahal? Bakit nga po ba, mga minamahal? Dahil kapag ikaw ay hindi gumagalang sa may kapangyarihan, parang hindi mo na rin ginalang ang Diyos. Amen po ba? Dahil ang sabi sa binasa natin kanina, ang lahat ng kapangyarihan, ito pong lahat ay galing sa Diyos. So ibig sabihin, mga minamahal, yung kapangyarihan na nasa government, mga minamahal, ito pong lahat ay galing sa mahal na Panginoon. So pag hindi po natin ito nirespeto, ginalang, parang hindi mo na rin nirespeto, ginalang ang utos na mahal na Panginoon. Amen. Sa panahon po natin, mga minamahal, sa panahon po ni Haring Saul, mga minamahal, nung siya po'y namuno bilang isang hari, naging maayos sa kanyang pamumuno. Amen. Pero nung siya po ay sumuway sa kalooban ng Diyos, mismo nga mahal na Panginoon Jesus ang nagtanggal kay Haring Saul sa kanyang pamumuno bilang hari inong time na yun. Amen po ba? Amen. At nung time na yan, mga minamahal, nung nalaman ni Haring Saul na si David yung susunod na hari, mga minamahal, gusto niyang patayin si David nung time na yun. Pero si Haring David, mga minamahal, si David, mga minamahal, hindi pa siya hari nung time na yun, nirespeto niya, iginalang niya si Haring Saul. Kahit gusto siyang patayin ni Haring Saul nung time na yun, nirespeto pa rin ni David si Haring Saul. Bakit po, mga minamahal? Basahin po muna natin. Sa unang Samuel chapter 24, verse 6 hanggang 8 po yan. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Samuel 24, 6 hanggang 8. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iunat ang aking kamay laban sa kaniya. Yamang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. 7. Sa gayoy pinigilan ni David ang kanyang mga tao ng mga salitang ito, at hindi niya sila binayaang bumangon laban kay Saul, at tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dito sa 8. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas ng yungib
At hinayaan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari. At nang lumingon si Saul ay iniyukod ni David ang kaniyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Amen. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Babrusot, praise the Lord. Babrusot, hallelujah. Mga minamahal nung time na yan, gustong patayin ni Haring Saul si David. Amen. Pero si David, mga minamahal, kahit gusto siyang patayin ni Haring Saul nung time na yon, binigyan pa rin niya ng respeto, ginalang pa rin niya si Haring Saul dahil alam niya yung kapangyarihan ni Haring Saul bilang hari, Diyos ang nagbigay nun. Amen. Amen. Nakuha po natin. Kaya kahit gusto siyang patayin ni Haring Saul, mga minamahal, hindi niya nagawang saktan, hindi niya nagawa mga minamahal na pagbuhatan ng kamay si Haring Saul dahil alam niya yung kapangyarihan ni Haring Saul, ito po ay galing sa Diyos. Kaya nandun yung pagrespeto, paggalang niya kay Haring Saul. Amen. Alam niyo po mga minamahal, nung time lang na pinutol niya yung laylayan ng balabal ni Haring Saul, nahiya siya sa kanyang sarili. Nainisip niya na nawala na siya ng respeto doon kay Haring Saul na nilangisan ng Diyos bilang isang hari, mga minamahal. Amen. Nawala na siya, mga minamahal, inisip niya sa kanyang sarili, nawalan siya ng respeto doon sa tao na tinalaga ng Diyos bilang isang hari, kaya nahiya siya, mga minamahal. So dyan po pinapakita, mga minamahal, sa talatang iyan, na dapat nating respeto ang mga tao na tinalaga ng Diyos. Amen. Amen. Ano man ang kanilang gawin, mga minamahal, dapat pa rin natin silang respeto, mga minamahal. Ngayon, kung talagang hindi sila magiging maayos sa kanilang pamumuno, hayaan nating Diyos ang kumilos. Amen. Sa panahon na yun, mga minamahal, ang mahal pa Jesus ang kumilos. Amen. Kaya si Haring Saul, wala siya sa kanyang pamumuno bilang isang hari. Amen. So, ibig sabihin po, mga minamahal, kinakailangan natin, mga minamahal, na tayo po ay hindi tumiwala sa ating sarili. Kailangan natin na sa mahal na Panginoon tayo magtiwala. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo dapat ang kikilos, mga minamahal. Amen. Dahil pag tayo pong kikilos, mga minamahal, maaari tayong magkamali. Tama po ba? Amen. Pag tayo pong kikilos, mga minamahal, maaari tayong mapahamak at magkamali. Kaya nga po sabi sa Biblia, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay daan ng kamatayan. Amen. Akala natin minsan, mga minamahal, akala ng mga tao minsan tama yung ginagawa nila, mga minamahal. Pero hindi po nila alam na mali po yung ginagawa nila na magrebelde, mga minamahal. Amen. Dahil ang kapangyarihan, ito po ay galing sa Diyos. Amen. Kaya akala nila, mga minamahal, tama yung ginagawa nila na sila po nag-aalsa, mga minamahal, pero hindi po nila alam. Ito po ay daan ng kamatayan, mga minamahal, dahil mali po yung ginagawa nila, mga minamahal. Amen. Kaya sila po ay napapahamak. Amen. Huwag po tayong maging mapanghusga, mga minamahal, kung sino man ang namumuno. Amen. Amen. Wala tayong karapatan, mga minamahal, na bakit siya ang tinalaga? Bakit siya? Hindi siya okay. Tandaan po natin, mga minamahal, anumang katayuan natin ngayon, sa spiritual man na katayuan natin o sa hindi, mga minamahal, tandaan po natin ang Diyos ang naglagay sa bawat sa atin. Amen. Hindi po ang tawang pumili sa bawat sa atin, kundi ang mahal na Panginoon mismo ang pumili sa bawat sa atin, anuman ang kalagayan natin ngayon, mga minamahal. Amen. Lahat po tayo, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat. Tama po ba? Lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat sa katayuan natin kung meron sa anumang katayuan natin ngayon. Pero dahil sa tunay ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, tayo pong lahat ay narito dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Hindi nagtangi ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi niya tayo hinusgahan, hindi tayo karapat-dapat sa anumang katayuan natin ngayon dahil tunay ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya kinakailangan, mga minamahal, hindi tayo manghusga. Amen. Sabi sa Biblia, judge not that ye be not judged. Huwag tayo humusga, mga minamahal, upang hindi tayo husgahan. Tama po ba? Palakpakan po natin ang malakas sa ating dakilang Diyos. Basahin po muna natin, mga minamahal, sa Mateo chapter 7, verse 1. Mula po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talatay 1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Amen. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Babrusot, praise the Lord. Babrusot, hallelujah. Sabi yan, mga minamahal, huwag tayong humatol upang hindi tayo hatulan. Amen.
Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya karapat-dapat na maging pinuno, hindi siya karapat-dapat sa kanyang katayuan na anuman meron siya ngayon. Lahat tayo hindi tayo karapat-dapat. Amen? Pero tunay ang pag-ibig ng Diyos baw sa atin, mga minamahal. Kaya tayo pinarito sa ating mga tungkulin dahil sa dakilang kahabagan ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng humusga sa ating kapwa, mga minamahal. Amen? Sa panahon po ng mahal na Panginoon Jesus, nung siya pinagkatawang tao, maraming umuusik kay Maria Magdalena dahil si Maria Magdalena, mga minamahal, nahuli sa akto na siya po'y nangangalunya. Amen? Amen? So yung time na yan, nung nakita siya ng mga tao sa kanyang paligid, hinusgahan nila sa Maria Magdalena na isa siyang babaeng makasalanan. Nung time na yon, mga minamahal, sa panahon na yon, ang ginagawa ng mga tao, mga minamahal, binabato nila yung taong nahuli nila sa kasalanan gano'n hanggang sa ito po'y mamatay. So yung time na yan, mga minamahal, sinumbong nila sa mahal na Panginoon, mga minamahal sa mahal na Panginoon, si Maria Magdalena sa kanyang kasalanan na kanyang ginawa. Alam niyo po, mga minamahal, ano pong ginawa ng mahal na Panginoon? Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, siya po'y yumuko sa lupa at siya po'y nagsulat, mga minamahal. At pagkatapos siya magsulat sa lupa, mga minamahal, sinabi ng mahal na Panginoon, ang lahat ng walang kasalanan, siyang unang bumato. Amen. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, ang walang kasalanan, siya yung unang bumato. Dahil sinasabi nila si Maria Magdalena, isang taong makasalanan, kaya dapat siyang parusahan, mga minamahal. So sinabi ng mahal na Panginoon, walang kasalanan ng siyang unang bumato. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, walang sino man ang bumato kay Maria Magdalena. Amen. Hanggang sa mahal na Panginoon Jesus, siya po'y muling yumukot, sumulat sa lupa, mga minamahal. Pagtingin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, wala na yung mga tao doon na umuusik kay Maria Magdalena, na sinasabing sa Maria Magdalena ay makasalanang babae, mga minamahal. Hinanap ng mahal na Panginoon kung nasan yung mga tao na umuusik sa kanya nung time niyon. Sabi ni Maria Magdalena, mga minamahal, wala na po sila, umalis na po sila. Amen. Amen. So, ibig sabihin po, mga minamahal, ang lahat, mga minamahal, ay nagkakamali, nagkakasala, nagiging manghina tayo. Amen. Walang sino man ang matuwid, mga minamahal, kundi lahat tayo nagkakamali. Meron tayong mga unguarded moment, mga minamahal, na nagiging mahina tayo kung minsan. Kaya hindi dapat tayo mangusga sa ating kapwa na siya po'y mahina, hindi siya karapat-dapat sa anumang bagay na meron siya. Amen. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Sabi po na mahal na Panginoon, mga minamahal, ako man ay hindi hatol sa iyo. Amen? Amen. Sabi na mahal na Panginoon, ako man ay hindi hatol sa iyo. Ang Diyos, mga minamahal, siya po'y banal na Diyos, mga minamahal. Hindi siya nagkakasala, mga minamahal. Pero ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi niya hinatulan si Maria Magdalena. Amen. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, tayo, how much more tayo, hindi tayo dapat humusga sa ating mga kapatid. Amen. Kung nakikita natin sila po yung nagiging mahina, mga minamahal, di natin dapat sila husgahan, mga minamahal, kundi dapat natin silang ipanalangin sa mga Panginoon upang sila po yung maging matuwid, maging maayos sa harapan ng Diyos upang sila po hindi mapahamak. Amen. Kaya po ba natin palakpakan ng malakas sa ating dakilang Diyos? Yung galit sa puso't isipan natin, mga minamahal, yung paghusga sa ating kapwa, di na po dapat natin gawin yan. Amen? Amen? Lahat tayo, mga minamahal, alam po natin, tayong lahat, mga minamahal, naging marumi sa harapan ng Diyos. Amen? Pero, yung pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, nandyan pa rin yan para sa bawat sa atin. Amen? Yung dakilang kahabagan ng Diyos, kahit alam natin na tayo pinagkakamali, nagkakasala, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, nananatili yan sa bawat sa atin, hindi niya tayo inuhusgahan. Amen? Kung husgahan tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kawawa tayo. Amen po ba? Amen? Nagiging matuwid lang tayo, mga minamahal, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Pero minsan, hindi natin maiwasan, mga minamahal, na tayo pinagkakamali, nagkakasala sa harapan ng Diyos. Pero ang mahal na Panginoon, mga minamahal, patuloy yung pag-ibig niya sa bawat sa atin. Amen? Hindi niya tinignan yung ating makamalian na mga ginagawa, mga minamahal. Kundi ang tinitingnan ng Diyos yung pagsikap natin na masunod ang kanyang banal na kalooban. Amen. Kaya po ba natin palakpakan na malakas sa ating dakilang Diyos? Kaya hindi po tayo dapat mangusga, mga minamahal, sa kapwa natin. Amen. Hindi tayo dapat mangusig, mga minamahal. Dahil kapag tayo po'y nag-usigan, bawat isa, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal,
magkakaroon ng pagkabahabahagi. Yung division, mga minamahal, ito po'y gawa ng kaaway. Amen po ba? So hindi po tayo dapat magsiraan, mga minamahal, hindi tayo dapat magtinginan ng pagkakamali ng bawat isa, kundi dapat tayo pong lahat ay magpanalanginan. Amen! Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Sabi po sa Biblia, mga minamahal, ang kaharian na nagkabahabahagi ay hindi magtatagumpay. Basahin po muna natin, mga minamahal, sa aklat po ng Mark chapter 3, verse 24. Kung kaya po ng English Tagalog, paki po. Sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 3, talata po ay 24. At kung ang isang kaharian ay magkababahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kahariang yaon. Amen. Sa English po. From the book of Mark chapter 3 verse 24. Three verse 24. And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. Praise the Lord. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Brusot, praise the Lord. Brusot, hallelujah. Sabi diyan, kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyari makapanatili ang kahariang yaon. Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, kahit gaano kagaling yung namumuno, kung hindi tayo marunong magpasakop, mga minamahal, hindi magtatagumpay yun. Amen? Amen. Kung di tayo marunong magpasakop, di tayo marunong sumunod sa mga namumuno na itinalaga ng mahal na Panginoon, kahit ganong kagaling, mga minamahal, tandaan po natin, hindi magtatagumpay ang kahariang iyon. Amen. Amen. Dahil magiging butas lang, mga minamahal, ng kaaway yun para mawasak yung kaharian natin pag tayo pinagkabahabahagi. Amen. Hindi po solusyon, mga minamahal, tayo magkabahabahagi o mag-alsa, mga minamahal, upang maging maayos ang ating pamunuan. Amen po ba? Amen? Hindi po solusyon, mga minamahal, yung pag-alsa, yung pagkabahabahagi natin para maging maayos yung ating pamunuan. Ang tanging pong solusyon, mga minamahal, yung pagkakaisa natin na tayo manalangin sa ating dakilang Diyos at magtiwala sa mahal na Panginoon na alam niya ang lahat ng bagay, ang Diyos ang bahala sa lahat. Amen. Patas na batas ng Diyos. Amen. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, mga minamahal. Walang bagay na hindi lingid sa mahal na Panginoon dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay. So kung nakikita po natin, mga minamahal, hindi talaga nagiging maayos sa kanilang pamumuno sa bansang ito, mga minamahal, hindi natin kailangang mag-alsa, mga minamahal. Amen. Kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Idaan natin lahat ito sa panalangin, pagpupuri, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y tanging malaking magagawa natin, yung pagkakaisang panalangin, pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Bakit po? Sa panahon po ni Josue, mga minamahal, napabagsak po nila yung pader ng Jericho na hindi po sila gumamit ng kahit anong dahas, mga minamahal. Amen? Nabasa po ba natin ito, mga minamahal? Amen? Nung panahon ni Josue, mga minamahal, napabagsak nila yung pader ng Jericho na hindi sila gumamit ng kahit anumang dahas, kundi ang kanilang ginawa yung pagkakaisang pananalangin, mga minamahal, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagtitiwala sa mahal na Panginoon ang kanilang ginawa, mga minamahal. So po, ano pong ginawa ng Diyos? Sa pader ng Jericho na isang makapal na pader, mga minamahal, mataas na pader, mga minamahal, na imposibleng mapabaksak. Pinabaksak po ito ng mahal na Panginoon dahil sa kanilang pagkakaisa ng pananalangin, pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Na hindi sila gumamit ng dahas. So, imposible po, mga minamahal. Ibig sabihin po, mga minamahal, posible yung lahat ng bagay pag tayo pinagtiwala sa Diyos. Amen po ba? Kaya po ba natin palakpakan ng malakas sa ating dakilang Diyos? Yung pader ng Jericho, mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, ito po yung nagre-represent ng government sa mundong ito. Amen? Ngayon, kung sakaling sila po lumabag sa kalooban ng Diyos, mga minamahal,
Pag tayo pinagkaisang manalangin, mga minamahal, anumang harang yan, mga minamahal, na nagsisilbing harang sa kanila upang sila po hindi matibag, mga minamahal. Pag tayo pinagkaisang manalangin, kayang gibayin ng Diyos anumang harang sa kanila, mga minamahal. Amen. Pagtiwalaan lang po natin ng Diyos. Amen. Huwag po tayong mga minamahal magpadala sa ating emosyon. Huwag tayong magpadala sa mga bagay na naririnig natin. Pagtiwalaan natin ng Diyos. Dahil tanging Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng bagay na nangyayari. Amen. Amen. Ito po'y malaki natin magagawa, mga minamahal. Amen po ba? Amen. Ito po'y malaki natin magagawa, mga minamahal. Tayo na mga naglilingkod sa tunay na Diyos, ito po'y tangi natin malaking magagawa. Yung pagkakaisa natin na tayo po'y manalangin, magtiwala sa Diyos sa ating pinaglilingkuran, na alam niya ang lahat ng bagay, kaya ng Diyos ayusin ang lahat ng bagay. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa ating dakilang Diyos. Kaya always trust in the Lord, mga minamahal. Amen. Na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Basahin po natin ating last verse, mga minamahal, sa Kawikaan, chapter 3, Verse 5, praise the Lord. Ito po yung ating last verse. Maganda na po ang ating mga awit at manunugtog. Dito po sa mga kawikaan, ang kapitulo po ay 3, versikulo po ay 5, sabi naman, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Palakpakan po natin ang malakas sa tindigil ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tunay na lingkod ng Diyos, mga minamahal, umaasa yan, nagtitiwala yan sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Amen po ba? Amen? Kaya always trust in the Lord, mga minamahal. Ano mang problema ng bansang ito, mga minamahal, alam po natin kayang ayusin to ng mahal na Panginoon. Kung tayo po'y magtitiwala sa mahal na Panginoon at iasa natin sa Diyos, alam po natin kayang ayusin to ito ng mahal na Panginoon. Amen? Gaano man kalaki, kabigat yung problema ng bansang ito, mga minamahal, kayang ayusin to ng mahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi magtiwala, manalangin sa mahal na Panginoon. Maraming bansa ngayon na nagkakagulo, mga minamahal. Maraming mga taong umiiyak, mga minamahal, sa bawat bansa. Dahil sa kaguluhan ng kanilang bansa, mga minamahal. Wala tayong ibang magagawa, mga minamahal, kundi ito po'y ipanalangin sa Diyos. Ang lahat ng mga namumuno sa bansang ito, mga minamahal, ay makakilala sa Diyos upang malaman nilang kalooban ng Diyos, upang maging maayos ang ating bayan. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa ating dakilong Diyos, mga minamahal. Awitan po natin ating dakilong Diyos. Praise the Lord. Awitin po natin ang dulang biyaya. Praise the Lord. G-sharp. Karapat-dapat pagkukulan ng apa at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Hinibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sinulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko,
bang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Hallelujah, hallelujah. Habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabairan ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa pulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabairan ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa pulang biyaya mo. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang minamali pagkaisa po natin na ipanalangin. Basang itong mga minamahal na maging maayos ang ating bansa, mga minamahal, na magkaroon ng pagkakaisa. Tayo ng mga tunay na lingkod ng Diyos, mga minamahal. Alam natin na ito yung susi ng tagumpay, mga minamahal. Yung pagtitiwala natin sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Maraming mga tao ngayon, mga minamahal, na naguguluhan, mga minamahal. Dahil sa mga nangyayari sa bansang ito, mga minamahal, kaya tayo mga minamahal na nakakilala sa tunay na Diyos, mga minamahal, tayo po'y magkaisang manalangin upang maging maayos ang ating bayan, mga minamahal. Panalangin natin sila, mga minamahal, sila po'y makalapit sa mahal na Panginoon, makakilala sa tunay na Diyos upang maging maayos sa ating bansa, mga minamahal. Malaking bagay, mga minamahal, na kung ang lahat ng mga namumuno, mga minamahal, ay makakilala sa tunay na Diyos, mga minamahal.
Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y magkaisang manalangin. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, mga lapay ng Jesus, hallelujah. Sa ulit panalangin po, aming minamahal ginagalang malapastor, with this straddle meda, malapay sa kabibidara ko, malapay sa aming mga pangailangan, mapanalangin sa Diyos. Dalangin po namin sa iyong malapay noon, patuloy mong pagpalain, malapay ba sa amin. Sa aming mga beloved meda children, sa punakalamang malasaboy, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, mahalapay noon, aming mga kapatiran, malapay, patuloy mong pagpalain, pag-ingatan. Sa punakalamang mahal sa buhay, malapay at patuloy mo i-provide lahat ng pangailangan ng iyong banal na gawain, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Malapay pagpalain mo sa amin, malapay batin mo ang pangailangan ng iyong banal na gawain, malapay sa iyo lang kami umaasa at nagtitiwala, O Diyos. Pagpalain mo sa amin, ito pong aming samot na lang sa mga pangyarihan pangalan mo, aming pinakamamahal pa in the mighty name of Jesus. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal, ipatong po natin isa kamay sa ulo. Isa kami po itaas po natin, mga minamahal ko tayo, may makaramdaman, ikasuot po natin yan sa pangalan na ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Sulat panalangin namin minamahal ginagalang malapastor, distratal bed namin pinakamamahal pa Jesus. Sa amin sinasumay, pinapalayas kung nagkaangway, karamdaman, sakit po sa puno, leukemia, trangkaso, diabetes, kasout, in Jesus niyang panghina, panalamig, panlupaypay, kasout, in the mighty name of Jesus, cancer, kasout, in the mighty name of Jesus. Karamdaman, kasout, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Mamaya naman tayo po itatalong 3 beses, jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At dito na po mamaya naman natapos sa ating pag-aaral ng banal salita natin, Diyos. At tayo po idarako na sa ating pong mga announcement. Akin na pong binibigay